today's video vlog nga mga sir ay tuturuan ko nga po pala kayo kung paano mag-refill ng coolant dito sa Honda Click version 3. So maganda po ito mga sir, para hindi na po kayo nagpapa-refill sa motor shop, no? So ito lang yung tools na kailangan natin. Positive na screwdriver, tapos embudo, and then yung binili natin na Extreme 1 na long life coolant. So nasa 120 pesos lang po ito at kalahating litro na to mga sir, no? So yung coolant kasi natin dito ay kulay green din. So kaya kulay green din yung binili natin. So kung gusto ninyong magpalit ng kulay, pwede nyo naman pong i-flashing yan. So wala naman sigurong problema kung kulay green yan tapos kulay pink or blue yung ilalagay ninyo, no? Kung gusto ninyong bumili mga sir ng embudo, nasa 20 pesos lang ata to. Sa Shopee ko rin binili to mga sir. So idadrop ko na lang din yung link dyan sa baba, pati itong Extreme 1 na coolant. So kaya kailangan natin ng Phillips screwdriver. Tatanggalin po natin ito mga sir, no? So yung tornilyo dito, ayan, yan lang po yung tatanggalin natin. Tapos meron po pala kayong makikitang indicator dito, ayan yung low, tapos yung upper, yung nakaguhit dito mga sir. So every time na maglo-long ride kayo mga sir, lagi nyo pong i-check yan mga sir, no, yung reservoir natin dito sa taas, para kapag naglo-long ride po tayo, kampante po tayo na hindi po mag-overheat yung motor natin. Kasi kapag natuyuan po tayo ng coolant, mag-overheat po yan. Mababa po yung 10,000 kapag magpapagawa kayo ng motor. So dito mga sir, tanggalin na natin yung bolts dito gamit itong screwdriver. So napakadali lang tanggalin yung bolts dito, no? Ayan, so dito napaluwag na natin, pwede na natin tanggalin yung bolts. So ganito yung itsura ng bolts mga sir, tabi lang natin yan. Tapos tanggalin na natin itong takip. Ayan, so ayan, napakadali lang din tanggalin yung takip ng reservoir natin. Tapos ang susunod na step lang din dito, ito po yung rubber cap nya. So tanggalin natin yan. Ayan mga sir, so make sure nyo na lang din na malinis itong rubber cap. So punasan na lang din natin ng malinis na basahan to, para yung alikabok hindi siya papasok sa loob, no? Ayan, punasan lang din natin pati itong sa gilid dito. Ayan, so kung nakita ninyo, nagbabawas siya. So ito, yung nakaguhit dito mga sir, dito po talaga yung maximum nya. So yung sakasa na po yung nagguhit dyan. So kung mapapansin niyo, nasa 2,000 odo na tayo. Ayan po yung nabawas mga sir. So mga marami na rin siguro to, no? Kaya magre-refill na tayo. Kaya maganda, magre-refill na tayo ngayon ng coolant natin. So syempre itong embudo natin, make sure nyo na lang din na malinis at walang alikabok. Tapos ito, magre-refill na tayo mga sir. So ito lang din yung susundan natin mga sir, yung nakaguhit dito, yung kulay blue. Ayan, so lagay na natin itong embudo, no? So kapag wala kasi kayong embudo, mahirapan po kayong magsalin. So baka matapon pa, kaya kailangan natin ng embudo. Ayan mga sir, no? So nakapagsalin na tayo. Ayan, sinunod lang din natin dito yung nasa guhit, yung kulay blue. Ayan, so dapat wag nyo po masyadong pinupuno yan. Sundin nyo lang yung nakalagay dito mga sir. So
Ayan. Kapag ka nasa lower na yan mga sir, dagdagan nyo na po, no? So every time na bumabiyahe kayo, magdagdag na lang po kayo. Make sure nyo lang din po na laging merong laman tong reservoir natin. Huwag po kayong mag-check dito sa may radiator natin. Pagkatapos nyan, pwede na natin ibalik yung rubber cap nya rito. So ganyan lang kasimple mga sir. Ito pa kasi yung isang motor natin. So dito, check din natin. Ayan. So medyo mainit pa siya. Ayan. So pakita lang din natin yung itsura dito mga sir. Ayan mga sir. Ayan, ganyan po yung itsura niya, no. So kahit na hindi nyo na i-check dito, basta laging meron pong laman yung reservoir. Ayan, ganyan po yung itsura niya mga sir. So once kasi na naubos yung reservoir dito, wag tayong papakampante na meron pa ring laman dito. Kailangan lagi po tayo mag-check dito sa may reservoir natin. Tapos itong takip ng reservoir natin, ayan, linisan nyo na lang din. Punas-punasan nyo na lang din yung takip, pati yung loob dito mga sir, para nalilinis naman siya. Tapos ibabalik na natin itong takip. Ayan. So isang tornilyo lang po yung ilalagay natin dito. Kung ano po yung kinalag natin, yun din yung ikakabit natin mga sir. So ito, yung awang dito, isushoot nyo po yan dito sa may rear fender natin dito sa loob. Dito kanina, sinubukan natin sobrahan. So ginawa ko, sinobrahan ko siya sa may guhit. Yung nangyari dito mga sir, tumutulo na rito yung excess na coolant dito sa may hose dyan. So normal lang yan mga sir, no. Once na nangyari sa inyo yan, kapag sinobra nyo dito sa may guhit, tutulo po talaga yung sobra dito. So normal lang po yan mga sir, no. Mga sir, napakadali lang mag-refill ng coolant, no? At sana nga may natutunan kayo sa video vlog tutorial natin. So wag nyo nga sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.